Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Hindi man kami hinayaan magdebate ng sapat. Kasi ako, nung una, nung pinagpipilitan yung excise tax ng emergency, pinapaliwanag ko at nais ko sana magkipagdebate na yung excise tax, magbe-benepisyo dyan yung mga dambuhalang oil companies. Hindi naman dadagundong yan sa mga customer. Kaya sinasabi ko na baka hindi yan ang tama. Tapos wala pang income, walang revenue, walang koleksyon ng gobyerno para ipamahagi on a targeted and focused basis sa mga talagang hirap na sektor. Kaya wala, no opportunity to debate. O sige, adi umalis na ako noon at sabi nila, pinasa na daw yung sa excise tax. O di sige. At sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Mahirap nga, pero kayang gawin. At point of sale yan, ramdam kagad yung 6 pesos, 7 pesos, kung ano maibabawas. Ramdam kagad sa gas station. Walang nakikinig eh. Sabi nila, basta kailangan, emergency. O sige, alis na lang ako para wala nang ingay. Pag labas naman ng order, katagal-tagal. Gano'n ba katagal? 3 linggo? Ang tagal na. 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Ang kailangan talaga, dumaan na at lumipas ang anihan. Wala talagang makuhang krudo. Kabubukas lang ng open season ng ating mga ngisda, ayan na naman, wala ring krudo, kaya wala nang nagpapalaot. Ano ba naman to? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, walang tulong. Parang napabulaanan rin tayo dyan sa excise tax and VAT eh. Hindi totoong tax exemption to eh. Parang dating yung concern nila, yung magiging foregone revenue, para nag-iingat. Yun nga, naintindihan ko, ingat na ingat sa foregone revenue kasi nga wala ngang koleksyon. Pero, ganun pa man, hindi ko maintindihan, pinagmamalaki nila pa ulit-ulit, 238 billion ang remainder balance from 2025 GAA and 2026 we can free up. May presidential assistance, may DSWD, may DA, blah, blah, blah. Pwedeng EFLR, pwedeng ganito. Basta tumataginting na 238 billion ang sinasabi. May pera pala kayo ba't kayo abalang-abala? Kukunti lang naman yung VAT na yan. Kung 3 buwan lang, sabihin natin. At yung excise tax, hindi naman zero. Bawasan man lang, konting tulong lang sa tao, sa magsasaka, sa mangingisda, sa transport sector, yung mga tricycle. Ang dami pala ninyong pera, ba't yan lang muna ang ipamahagi? At kung talagang taghirap, di magtiis-tiis tayo sa konting koleksyon. As a matter of fact, ako na rin yung pasimuno na nagsasabi, yung threshold para sa income tax nitong April, taasan. Masyado naman mababa yung 200,000 sa presyong ganito ng pagkain at gasolina. Taasan sa 500, yung mga bonuses. Ganun din, pati yung 13-month pay. Pwede ba taasan ta 200,000 para makahinga ng konti yung tao? Nag-file rin ako na wag nang bawasan ng sweldo. Wag nang tanggalin yung mga GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Awa naman ng Diyos. Hirap na ang tataas ng presyo. Tapyas pa ng tapyas, bawas pa ng bawas sa sweldo. For a change, makuha man lang ng mga empleyado at trabahador ng buo ang kanilang mga sweldo.